Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Kong Luistro, matinding buwelta sa kampo ni Sara Duterte at game plan ni Sara Duterte. Kaya pala no show sa impeachment, timbog ni attorney. Grabe mga kaibigan, mukhang no show na naman ng ating BP Sara sa kanyang impeachment hearing matapos inimbitahan ng Kamara. Abay wala pa daw tiyak kung sisipot si Sara Duterte. Sabay banat ng isang congressman, natakot daw ang mga magnanakaw dyan sa Kamara kaya gustong i-impeach agad itong si Sara Duterte. Kaya pala tahimik ang Vice Presidente dahil ang matinding plano abay dumiretso sa Korte Suprema. Kaya walang planong umattend sa Kamara. Kaya naman narito ang matinding buwelta ni Kong Luistro at ng isang matapang na abogado sa game plan ni Sara Duterte. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Etong pinagsasabi ngayon ni DDS Toby. Oo, ayon po kay Kong Toby, sino daw ang takot? Alam daw natin na madami ang ayaw kay BP Sara. Buti naman no, alam mo na madaming may ayaw dyan sa amo mo. Tapos mga kaibigan, madami daw ang takot kay BP Sara na maging presidente. What? Talaga ba? Oo. Ay nako, tapos may hirit pa siya mga kaibigan. Ba't hindi na lang daw patakbuhin sa eleksyon tapos magdesisyon ang mga tao? Ang tindi talaga mga kaibigan, no? Yung mga reasoning ng mga to, tunog DDS talaga eh. Di ba? Kong Toby, ang gusto ng karamihan, accountability. Ang tindi mga kaibigan, meron pa silang ginagamit ngayon na naratibo na keso mahal daw yung mga ganito, ganyan. Tapos pinag-uusapan pa rin daw impeachment. Bakit naman hindi, di ba mga kaibigan? Parehong problema yan. Tapos ang matindi, itong pinapakalat nila, eto mga kaibigan, yan. Sabi ng mga alipores ni Sara Duterte mga kaibigan, sa panahon daw ng kaguluhan, kailangan daw ng matapang na leader tulad ni Sara Duterte. What? Ang tanong, kung matapang si Sara Duterte, abay humarap siya sa impeachment hearing. Kaso mukhang disisipot mga kaibigan eh. Dediretso na lang sa Supreme Court. Kaya naman mga kaibigan, narito ang napakatalinong sagot ni Kong Luistro. Diretso talaga sa matinding plano ni Sara Duterte. Pakinggan po natin to. Well, since itong March 25 hearing natin is intended for presentation of witnesses and evidence, no? Right now, considering that the appreciation of the justice members to their answer is non-answer, it is as if wala pang na-raise na argument ang respondent against the allegations of offenses and grounds in the impeachment complaint, no? In other words, itong hearing proper na ito is another ample opportunity that is being given to the respondent. Question is whether or not she will avail of this opportunity to present her defense, no? So dito naman sa hearing proper, which will be the basis of our determination of probable cause, the question is whether or not she will avail of this opportunity. If she does, then the justice members will be able to weigh between the evidence of the complainant and the evidence of the respondent in their determination of the existence of probable cause, no? Pwedeng ang maging decision ng some of the justice members will be against the declaration of probable cause. But in the event that the vice president or the respondent opted not to avail of this opportunity, ibig sabihin, isang ebidensya lang ang makikita ng justice members. That is the evidence of the complainant. And that evidence of the complainant will stand considering na walang evidence na nag-refute, nag-challenge, diba? Nag-question. And in that case, there's a possibility that the justice members will be voting in favor of the existence of probable cause. Malinaw naman mga kaibigan yung pagpapaliwanag dito ni Kong Luistro na kung hindi sisipot si Sara Duterte, abay tuloy pa rin ang impeachment hearing. Ilalatag pa din ang mga ebidensya, yung mga witness tulad ni Ramil Madriaga, at dahil walang Sara Duterte mga kaibigan sa hearing, abay walang counter argument sa panig nila. So mas madaling makahanap ng probable cause ang mga mambabatas para i-impeach si Sara Duterte. Ibig sabihin lang nito, may sapat na basihan para ituloy ang kaso
para magkaroon ng trial sa Senado. Pero bago pa man mangyari yun mga kaibigan, pagbobotohan pa ulit dyan sa plenaryo. Again, her presence during the hearing proper is her right to due process, no? Her presence during the impeachment hearing is part of her right to due process. In other words, whether she comes or otherwise is her prerogative or option. It's actually her choice whether she will attend or not. But the thing is, this is an opportunity for her to cause the dismissal of the impeachment complaint if, upon presentation of the defense evidence, she will be able to convince the justice members. During the hearing proper, what Yan. we will be anticipating are evidence and witnesses to challenge the allegations of offenses and grounds, including the evidence and witness in support thereof, no? Eh kung ang i-argue ulit nila during the hearing proper is the alleged violation of due process, the failure to state ultimate facts, and the disparity in the parameters between the impeachment against the president vis-a-vis that of the vice president, this will be irrelevant to respond to the evidence supporting the allegation of offenses and grounds. So in that case, baka hindi makonsider yan ng justice members and they will simply focus on the evidence presented by the complainant, no? Kasi sa hearing proper, there should be no more issues like that about the violation of due process and the failure to state ultimate facts. As a matter of fact, hindi nga ito cognizable na ng Justice Committee, no? Ang kailangan ng justice members to hear are the direct answers to the allegations of offenses and grounds. Pero mga kaibigan ang diskarte ni Sara Duterte na hindi pagsagot sa impeachment abay kitang-kita. Oo, dahil ang mga abogado po kasi nila nitong ni BP Sara ay hindi pwedeng direktang magtanong sa mga testigo ng complainant. Mga mambabatas lang po ang pwedeng gumawa noon pag nag-start na sa yung impeachment hearing. Rules po yan ng Kamara. Siguro, diskarte ni Sara Duterte, doon na lang sila magkita-kita sa Senado. Kung saan ang mga abogado nila ay pwedeng makipagdebate at mag-cross-examine ng diretso. At syempre, andun yung mga kaalyado nila eh. 'Di ba? Yung mga DDS, senators. Oo. At kung talagang titignan natin mga kaibigan, kung talagang delikado talaga, wala talagang panalo itong si Sara Duterte, abay alam na natin mga kaibigan, sigurado tatakbo na naman ito sa Supreme Court. This is anybody's prerogative, no? To go to the Bagay. Supreme Court if they believe that there is an issue of constitutionality or there was grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, things like that. As a matter of fact, hindi lang dito sa bank secrecy law na to or sa matters concerning the bank records, at any stage of the proceeding before the Justice Committee, they can actually go to the Supreme Court. Well, karapatan naman talaga mga kaibigan ni Sara Duterte na tumakbo sa Supreme Court para siguraduhin na ang lahat kasama sa tinatawag na due process at kung talaga bang sumusunod ang Kamara sa ating Constitution. Mga kaibigan, sobrang ingat po ng ating mga congressman, lalo na sila Kong Luistro, di ba, dyan sa Kamara, para hindi sila mahanapan ng butas. Di po ba na pwedeng gamitin na naman ng kampo ng ating Vice Presidente para humingi ng saklolo sa Supreme Court? Sa madaling salita mga kaibigan, kung airtight, talagang mahigpit, yung talagang tinitignan na mabuti ng Kamara na iniiwasan nilang magkamali, mas mahirapan mga kaibigan ng Supreme Court na makialam o mag-overreach na naman. Pero yun naman talaga nakikita natin, di ba mga kaibigan? Ito ang game plan ni BP Sara. Iakyat ito sa Supreme Court tulad ng paliwanag ni Attorney Bueno. Pakinggan po natin to. Kailangan kasi nating intindihin na yung hindi pagsipot ng Vice Presidente sa mini trial na yan ay hindi lamang po isang simpleng pag-iwas sa tanong. Ano yan? Isa yung calculated risk. Okay? Strategy talaga. Yung pag-absent ng Vice President sa Kamara ay binibigyan niya ng go signal ang House Committee na ilabas ang kanilang bala nang walang humaharang. Sige, ilabas mo yung cards mo. Ilabas mo yung bala mo. Hindi naman ako atin dyan eh. Ang bilis na sinasabi ni Chairman Luis ay pabor sa mga taga-usig.
Pero Yes. pabor din yan sa Vice Presidente Mm. dahil mas madali niyang mapapatunayan sa Korte Suprema na minadali at pinagkaisahan ang proseso ng walang due process. Narinig na natin yan noong isang taon. Kaya nga. Yung una sila nag-file ng petition sa Korte Suprema upang ideklara na unconstitutional yung unang impeachment complaint laban sa Vice. Mm-mm. Okay. Pangalawa, ito ay laban para sa rule of law. Okay? Yung paghain ng petition for certiorari ay kanyang huling depensa. Last card ni BP Sara yan. Okay. Ito yung magsisilbing preno sa isang mabilis na tren. Ano? Okay. Kung makakuha siya ng PRO, mapapatunayan niya na ang batas at ang saligang batas, no, ay mas mataas kaysa sa numero ng mga politiko doon sa Kongreso. So, pag nakuha niya, na-convince ng Supreme Court, di tapos ang laban, unconstitutional na Yun naman, na naman. or kaya grave abuse of discretion, Yun. amounting to lack of jurisdiction na naman. So, happy-happy na naman siya. Malamang. Okay. Oh. So, ang impeachment na to ay hindi lang tungkol sa isang tao. Ito po ay isang constitutional crisis sa harap ng ating mga mata. Totoo. Kapag yung pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ay tumangging kilalanin ng proseso ng Kongreso at dinala ang laban sa Supreme Court, sinusubok po nito ang tatag ng ating demokrasya. Okay? So, ang tanong ngayon, yung pananahimik ni Vice President Sara Duterte na yan, no? Yung kanyang hindi pagkibo sa darating na March 25, Yes. ay yan po ay hindi tanda ng pagsuko. Ito ay katahimikan bago ang bagyo na isang malaking legal na bakbakan na magdedetermina kung paano natin uunawain ang hustisya sa ating bansa. So, yan po ang ating paliwanag ngayon tungkol dyan sa planong pag-absent ng Vice Presidente sa nalalapit na pagdinig or mini trial sa Committee on Justice sa House of Representatives. Malinaw mga kaibigan yung game plan ni Sara Duterte. Oo, ayon dito kay Attorney Bueno. Oo. Talagang tatakbo ito sa Supreme Court. At gagamitin niya ulit mga kaibigan ang petisyon for certiorari. Magrereklamo ulit tungkol sa lack of jurisdiction at grave abuse of discretion. Paulit-ulit mga kaibigan, di ba? Eto matindi. Kung kakatigan ng Supreme Court si Sara Duterte, abay makakakuha ang PRO, ang Kamara. Magsisilbing preno, tulad nga ng sabi ni Attorney Bueno, para mapatigil ang impeachment. Grabe mga kaibigan, no? Sana lang mga kaibigan, wag nang makialam muli ang SC o ang Korte Suprema. Ay nako talaga. So, isa pa, ito isang personal na opinion pa to. Kaya din hindi ating siguro nararamdaman nila na napakalakas ng mga ebidensya at aligasyon Yun. na nakasulat dun sa reklamo. Sa Mahirap bayan. banggain yung mga testimonya, affidavit ni Ramil Madriaga na dati niyang allegedly ay kasamahan, no? At mabibigat ang mga paratang dito. At marami pang ebidensya na naipakita doon sa reklamo sa impeachment complaint. So, ang diskarte tuloy, nabanggit ko na nga kanina, ay hindi para humarap sa impeachment trial, kundi harangin ito at maghanap ng technical na butas upang hindi muling matuloy ang impeachment trial sa Senado. Grabe. So, kung panigan man sila ng Korte Suprema katulad ng isang taon, ay may posibilidad nga, no? Kung papanigan sila na hindi na matuloy muli itong impeachment trial. Yun lang mga kaibigan. Kung kakatigan si Sara Duterte. Tsaka mga kaibigan, no? Sa dinami-dami ng mga rason na hindi talaga a-attend yung si Sara Duterte. So, aspeto ng legal, teknikalidad, o ano pa man mga kaibigan. Sabi nga ng mga pilosopo mga kaibigan, di ba? Hindi talaga a-attend yan si Sara Duterte. Bakit? Baka lalong mabuking kung gaano siya kahina, di ba? Kahina sumagot sa mga tanong. Baka nga mga kaibigan, anong sinasabi niya? Mga sagot nito, mga she-minute, di ba mga kaibigan? Yun lang yung kanyang sagutin nito. Pero seryoso mga kaibigan, no? Sigurado, alam naman ng Kamara na pwede mag-petition for certiorari ang kampo ni Sara Duterte anumang oras, di po ba? Kaya sinisiguro nila na ang bawat hakbang nila ay constitutional, di ba?
hindi sila lumalabag sa anumang utos ng Korte Suprema. Kaya nga hinintay nila mga kaibigan yung February 6, 2026, 'di ba? Bago tanggapin ang mga bagong reklamo sa mga impeachment nga ni Sara Duterte para iwas mga kaibigan doon sa 1-year ban rule, 'di ba? Kaya nga nila hinintay 'yan. Kaya hindi basta-basta magti-TRO ang Supreme Court dahil lang sa ayaw ni VP Sara sa hearing. May TRO. Ay nako mga kaibigan, malabo 'yan. Kailangan patunayan ng kampo ni Sara Duterte na ang Kamara ay gumagawa talaga ng grave abuse of discretion at talagang maipakita nila na walang jurisdiction ng Kamara patungkol dito sa impeachment. Talagang naghahanap ng butas mga kaibigan itong tapang-tapangan na Vice Presidente, di ba? Na ang sabi, handa na daw, pero pag nandyan na yung araw ng impeachment, abay ang dami. Ang daming rason, di ba mga kaibigan? Ang Kamara ngayon mga kaibigan mas maingat. Hindi na tulad dati. Na nahanapan ng butas Kaya nga di ba? Binasura yung impeachment ni Sara Duterte. Ngayon mga kaibigan, mas mahihirapan ng Supreme Court dahil nga sobrang ingat ng Kamara. Talagang mahirapan ng Supreme Court na hanapan ng sapat na basihan para maglabas ng TRO. Kung sakali naman mga kaibigan, napapanigan ng Supreme Court si Sara Duterte, abay tulad ng sinasabi mga kaibigan ni Attorney Bueno, malaking gulo po ito. Sigurado yan mga kaibigan, malaking gulo yan. At isang matinding hamon sa ating demokrasya. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share ang mga videos hanggang sa muli. Kita-kita ulit tayo mga kaibigan.